bookish engineers can only make you buy a Honda. But ang madiscarding foreman is the key. The key to 40+ luxury cars and an umbrella with a Rolls Royce attached to it. Alam mo ba, yung umbrella pala ng Rolls Royce on its own is 500,000 pesos ang value. Ha? Oo! Lumilipad ba yung payong na yan? Oo! Yung pala, yung 500,000 pesos yung value nung payong. Saan gawa yung payong? Ewan ko, gawa sa puwet ni, Akala mo sa yung payong dati na Ito naman sabi ko, Ito naman sabi ko, this couple is kasi yan ang telltale signs ng mga taong pag construction ng business mo, mahirap, hindi basta-basta kumita ng pera. Okay? So, malaki talaga gagastusin mo yan. And etong pinapakita nila na they can easily shell out money to buy a very expensive car because they like the payong attached to it already tells us something. Hindi nila kinita baka hindi nila kinita ang pera nila sa maayos na paraan. Kasi pag kinita mo ang pera mo sa maayos na paraan, ang hirap maglabas. Because correct. You're not just going to buy stuff kasi nakita mo sa magazine, di ba? Oh yes. Ay, teka, Mami Laika, medyo masegue lang ako na konti. Si VOVPH, gigil na gigil yun sa dito nga sa mag-asawang diskaya na sobrang shameless. Takin na kasi ito mga diskaya no? Yung nagpa-interview na sila, tapos yung parang inismother talaga nila yung yaman nila sa public. Na parang yaman na namin or so ganyan. So dami nilang fail na pinagsasabi doon sa interview nila. Meron silang interview na sinabi na ang tawag ginamit sila ni Lord. Ginamit sila ni Lord. Tapos yung, ang tawag dito yung si engineer daw. Teka. Oo, parang mas magaling pa si foreman, hindi na kailangan ng engineer, parang ganun. Oo. Ayun. Ano kayo ginamit kami ni Lord? Sana kinuha na rin kayo. Sana hindi lang kayo basta ginamit, kinuha na rin. Ayun. Ano mo masasabi mo doon na mas magaling? Pero ang nga doon, hindi clear kung anong Lord. Gambling Lord ba ito? Corruption Lord? Smuggling Lord? Ano ba? Oo. We may not be talking about our, the same Lord. We're not talking about the same Lord. May clarification. Alam ko yung segue ni Joey, anong masasabi natin doon sa sinabi niyang mas magaling daw mga foreman's engineer. Ang masasabi ko lang ganito, kasi yung context niya, yung babae kasi epal lang epal. Biglang sabi ng babae, bookish daw kasi yung mga engineer. Talagang magiging bookish ang mga engineer, hinayupak pala kayo. Unang-una, lisensyado yan. Ngayon, ikalawa, ang mga engineer, kahit 20 years or 30 years after pa, tapos malaman na yung ginawa nila ay may questionable structural integrity, they will be held accountable. Hindi ma-Miss Laika? Correct. Oo. The responsibility of engineers do not stop after the project has been accomplished. Their responsibility continues. Kaya nga may ingat yan. Talagang magiging bookish yan. Everything has to be according to specs, according to the current standards. It should pass multiple testing, etc. Dahil sila ang mananagot dyan. Actually, mananagot dyan eventually. Hindi lang marirevoke yung license mo niyan or maano ka kapag nagkamali ka. Pwede ka pang makulong kapag may napahamak doon sa mali mong ginawa. Diba Mama Laika? Kaya nga pag may bumagsak na bridge, okay? May bumagsak na bridge or building. Tapos, ang unang-una niyang titingnan, yung plano. Titingnan yung structural integrity niyan. Titingnan yung mga nangyari, etc. Kasi kailangan mong kailangan mong matanggal yung mga kailangan nyo ma-eliminate yung maraming bagay before you can pinpoint what actually is responsible for the failure. Okay? Ngayon, sabi niya, yung mga foreman daw kasi madiskarte, minsan hindi na tumitingin ng plano, alam na nila kung saan ilalagay ang bakal. Bakla, yung experience nila sa ibang construction, kung sa isang ilalagay yung bakal, cannot be transferred to any other structure because there are different contexts. No? Yung mga engineer, alam nila yan. Do you really think na mga engineer, kukuha lang sila ng isang template and then it will be applicable to everything? No! It's not. Pagkakaralan,
pag-aaralan nila ang maraming bagay, kaya they are bookish. Ngayon, mahal kasi ito eh. Ayan, mahal ang structural integrity assessment kasi meron akong friend, structural structural engineer. So yun talaga kaya alam ko to dahil interesado kasi ako sa mga structure. So yung friend ko, British yun, na girl lalo. Tinuturuan niya ako about structural integrity. Siya ang isa sa mga structural engineers ng Burj Dubai. So, nakita ko yung blueprint, tapos inaanuhan niya ako, sabi niya, ito, ganyan, ganito. Tapos marami pang testing yan, yung bago ka maglagay ng tinitest pa nila yung semento, no? Tinitest pa nila kasi parang meron silang measurement niyan ng everything is quantitative Meron silang parang yes, tapos kinikwento pa niya sa akin, may nireject siya doon sa isa sa mga test niya doon sa Burj Dubai. Kasi yung cement, I forgot the exact term, pero ang pagkakatanda ko, yung semento, sobra ng tubig. It can affect the integrity of the entire structure kapag sobrang So, sobrang yung tubig ng semento. So, makikita mo yung semento, yes, siya, solid siya, etc. Pero, yung block na yon, mataas ang water content, mas mataas yung water content than the safety requirements require. So, nireject. So, mahal. Kaya nga, gusto ng mga contractors na to, ayaw nila ng mga bookish kasi mahal yung mga tests na yan. Tapos parang si Diskaya, parang yung pagkakasabi niya, kasi yung mga engineer bookish. Doon tayo hindi bookish, doon tayo makikita. So hindi sila, syempre yung foreman, salpa ka lang ng salpa. Kung anong ginawa mo sa previous, ganun din yung gagawin mo. Hindi nga po pwede yun. Hindi ka po pwedeng pag structural integrity ang issue, hindi ka po pwedeng templational dahil iba-iba ang requirements ng bawat isang structure. I just realized with what you said, it is a demonstration of, it is an evidence of culpability on the part of the Diskaya, no? Oo, Mi. Diba? Yung interview nila, Mi, lahat doon parang, hindi ko alam, mula yung sa wealth na in-expose nila, mula yung sa mas okay yung foreman kaysa hindi, parang sinunog niyo yung sarili niyo. Oo, tsaka it should be enough to run a full-blown investigation against the Diskayas. Kasi inamin basically yung sabi, bookish. Diba? I mean, it just occurred to me after Sas talk about it, na parang putang ina, oo nga, it should launch a full investigation against the Diskayas. Investigation. Kasi everything that they constructed is potentially have structural integrity issues. Kasi bakla, can you imagine, nireject ng friend ko yung anuhan ng semento dahil sobra ng water content. Sabi ko, putang ina, ganito pa naka-stringent yan. At yun, they can measure Kasi merong, kasi nga, hindi ko masyado kasing technical Parang may mga machine to measure it na, may mga pieces na kailangan, ma-meet, yung mga ganun, yung parang pressure test. Di ba? Yes. Mami yan Kasi pag ang semento masyadong mabilis mabasag, mataas ang water content noon. Yung semento, tapos hindi rin po pwedeng, kasi balance yun, hindi pwedeng, sabi niya sa akin, ang semento, hindi siya po pwedeng masyadong mataas ang content, at hindi rin po pwedeng masyadong mababa. Kasi pag masyadong mataas, ang issue mo doon, fluidity, mas madali siya pag lower naman, it's too rigid. So kailangan meron siyang appropriate balance in order for the structure to be flexible enough without being too fluid. So, yun lang ang naalala ko sa kanyang mga kwento sa akin tungkol sa structural integrity Pero semento pa lang yun Iba pa yung bakal. Okay? Iba pa yung testing ng mga bakal. Kaya nung sinabi niya, salpak ng bakal, bakla yung bakal mismo, kailangan may testing pa dyan. May iba-iba bukod sa sukat, pati yung pagkakagawa ng bakal, iba-iba po yun. So kung halimbawa ikakabit mo sa ganitong lugar, dapat pwedeng same yung sukat ng bakal, halimbawa 14 o 16 millimeters, pero yung kung yung content ng bakal mismo, depende yun. Depende sa paglalagyan mo kasi itong halimbawa itong lugar na paglalagyan mo dapat ito hindi yung masyadong matibay na bakal kasi dapat lang to para flexible. Ito naman since dapat ganitong bakal kakabit mo. Bukod yung size, iba-iba pa yung quality ng bakal. Yung mga foreman, sa kanila bakal lang yan. Pera-peras lang yan. Semento lang yan. Sa kanila, semento lang yan. Baka lang yan. Tansya-tansya lang yan. Tansya-tansya lang yan pag ng semento. Pero hindi nga. Meron yan.
merong precise measurement ang tubig. No, may precise measurement ang tubig at hindi lang precise measurement, kailangan yung kailangan itong sementong ito, no? Basta yun, kaya nga 'di ba, ang wisdom, kaya ang semento, hindi ito po pwedeng maulanan habang basa pa kasi mag-a-add ka ng water content. Pag naulanan na ang structure mo, habang hindi pa tuyo yung semento na yan, uulitin mo yan. Naalala nyo na nung si Lenny nagsisemento kahit umuulan, mali po yun. Oo. Yan yung importance noon. Yan yung importance, hindi ka pwedeng magsemento na umuulan. Nag-shoutout ko lang si Weki Shalala. Welcome back, Weki. Ayan, ang tagal mong nawala. Ayan, welcome back sa'yo, ang ating aburidong follower. Ayan, ang ating aburidong viewer. Ayan. Okay. So anyway, tapusin lang natin itong video. To try and stop that effort. But I would just say that what we're trying to fix is not only the incident regarding one personnel. We're trying to fix the hundreds of millions of pesos of missing material on the flood control projects in the first district of Batangas, which can also serve as an example for districts in the rest of the country. Sir, to be clear lang po, just to reiterate, as a NEO5 lawmaker, hindi nyo ito project at ngayon pinapa-investigan, ipapaayos nyo rin po. Kung pag gusto nyo maging maayos, may time frame po ba kayo? Any customer that orders a 15-meter sheet pile and is delivered 4 meters can run after the supplier of that sheet pile. And thankfully, as a member of Congress, we have certain oversight functions that make it easier for us to do this investigation. But that I think that this is something that's actionable, that the general public can also help participate in, so that we can get our money's worth on the over 1 trillion pesos of flood control project. May hindi alam dito si Leviste kasi ang oversight function is exercised by the committee. So, for example, itong ano bang ways and means? Ways and means. May isa pa yan kasi 'di ba magkakaroon ng magpo-form ng parang investigative body itong Congress or parang independent. Bakit nag-una-una na siya? Kasi 'di ba sumikat si sumikat si Isko, si Bico, si Magalong, sino pa ba tong sa yung mayor din ng mayor ng Eastern Mindoro or congressman ba 'yon, si Dolor. So sumasakay sila dito. Okay lang naman kung may resulta. Pero there is fundamentally wrong dun sa ginagawa ni Leviste. Kasi ang oversight function is exercised through the committee na merong oversight doon sa issue. Si Lian Leviste ay member ng Appropriations, Basic Education and Culture, Ways and Means. Okay? The oversight is not exercised by Congressman alone. So, ang oversight function ay ine-exercise nung committee na involved doon sa problema na yan. So ngayon, appropriation, of course, appropriation sa budget yan. Basic education and tatlo yung kinembot niya. Ayan, nakikita nyo ba? Appropriations, basic education and culture, ways and means. Okay. You cannot exercise an oversight function if you are not part of the committee na gusto mong i-oversight yung subject matter. You cannot. Wala kang personality. I think you have to consult your congressional staff about it and check the rules. Kasi hindi yan na-exercise ng congressman on his own ng mag-isa. Na-exercise yan through the committee na I'll do a research on that and give you all the legal justification on how an oversight function is exercised. Kasi I remember may Supreme Court decision yan pagkatapos merong that is how you exercise an oversight committee, an oversight function. Ganon. Ang oversight function, may exercise yan, usually, piniprescribe siya doon sa legislation. Ganon. And once it is exercised, once na-identify yan doon sa legislation na, i-exercise tong ganitong oversight function, sinasabi doon kung sino yung mag-exercise ng oversight function mismo. And usually, it is the committee responsible in passing that law. Yun naman ay nakalagay sa rules ng House of Representatives. So, I'll name everything kung I'll try to provide you all doon sa justification yan. But si Leviste, definitely, you cannot exercise oversight on your own. Hindi porket congressman ka, meron kang congressional oversight power. Okay? In the same manner that I questioned yung oversight function justification ni Tambi nung nag-check siya ng mga itlog, ina-examine niya yung mga bigas because that is the oversight function daw of Congress. Of course not, House Speaker ka. Ang mag-exercise ng oversight function dyan sa mga presyo ng bigas, dyan sa shape ng itlog, ay yung Committee on Trade.
ng House of Representatives, hindi yung House Speaker, unless member ka ng committee na yon. Unless that the Committee on Trade authorizes you to specifically exercise that function, which I doubt they would give you. Ganon. So, something is terribly wrong doon sa sinasabi ni Leviste dito na, ginagawa ko to in order, pasikat. Sobrang pasikat. Hindi ako naniniwala. Ayan, sorry. Teka, balik tayo. Asan na yan? Ay, sorry. Ano ba yun? Ito, sorry pala. Ito pala yung pinapanood natin. But to directly answer your earlier question on, yes, I just started my term this June 30, and these projects were funded in the 18th and 19th Congresses. So the Sumong sa Pangulo website says that the earliest of this was completed in 2022, and I believe there was the latest phase just very recently. And that's why I'm uncomfortable with approving 2026 budget that contains more projects like this, because I don't want to be complicit in these same kind of projects. So kung harap kayo sa House Infrastructure Committee hearing para po dito sa mga natuklasan nyo po. Napaka naman yan. Pag hindi naman ma-approve yung budget na yan, hindi i-approve nyo lang yung previous budget, which actually contains the same. Taro. Ayun, teka lang ha. Mailahad niyo po yung details regarding po dito sa anomalies. Ang natutunan ko po sa aking pribadong karanasan ay napaka-importante may ebidensya ka. Kaya ayoko pong mag-assert na sa DPWH ganito o ganyan. We let the facts speak for themselves. We ordered 15 meters, we got 4 meters. And tuloy-tuloy po ang ating investigasyon. By the way, sa Chocno Highway na nagkokonekta ng Calaca at Lemery sa Tagaytay, meron pong ongoing project ngayon na nag-collapse din yung isang lane. Titingnan po natin kung may mali din sa paggawa nun. At hindi lang po tungkol sa flood control dapat ang ating mga questions, but the audit we're doing is ongoing across many facets of the projects of the First District of Batangas. And if we just do our part to investigate these projects, just like other senators and congressmen have been doing, whom we would also congratulate on their good work, then hopefully... I think okay na to. Ayan, nag-ano-ano na siya. But, yung sinasabi ko sa inyo, na it's a PR work. Everything about the flood control project is now moving towards PR work. Kanya-kanya na, malaki tong issue Malaki tong issue. So, alam nila na marami talaga dito na iikot yung puwet. And a lot of politicians are looking at this specific issue as an opportunity na magpapogi. Ayun. Kagaya nga sinabi ko kanina, kapag mas maraming papogi kaysa sa totoong na-deliver, 'di ba? So ibig sabihin, ginagoyo lang tayo nitong mga to. Gusto lang nitong umiscore magka-brownie point for 2028 election. Ayan. They're trying to build up Yes, Mami Laika, go. Ako since bago pa lang naman siya, first termer niya as congressman or in a public position, bigyan muna ako ng benefit of the doubt. Although para sa akin talaga basang-basa ko dito, PR to PR. Pero kung susunod, sabi niya, mahirap magturo or mag-akusa ng walang ebidensya. May ebidensya ka na. Nasa kontrata, 15 meters ang nahukay nyo, 4 meters lang. Then may nag-bribe sa'yo. Ano pang kailangan mo? Magkaso ka na. Patawag mo na yung contractor. So, kapag ito, yung pinukpok niya ng pinukpok hanggang sa dulo, tapos nakakuha siya ng dapat managot, bibilib ako sa batang to. Pero nga sa ngayon, PR lang talaga ang tingin ko dito. Lalo na masyadong siya pagdating doon sa bribery, medyo ayaw niyang pag-usapan. Ang importante dito. Whitewash niya agad, Ay, hindi nang issue, hindi nang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon, itong substandard na project. Bibilib ako pag nagkaroon siya ng bayag para tayuan to kahit masagasaan yung ibang kasamahan niya sa Kongreso. And red flag, Mami Laika, yung align na align siya doon sa, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayun pa. Yung pinaproblema mo sa standard project, yung DPWH under ni Bongbong. Diba? Tapos hindi mo ma-call out si Bongbong? O sa inyo? Diba? Pag magkakantutan naman kayo, kumuha kayo ng kwarto. Diba? Huwag naman kayo dito sa mas magkantutan. Get a room! Diba? Ayun. So parang, sinabi ng Pangulo na sumbong, kineme. So dapat talaga lahat ng mga tao mag-check at mag-investiga, ganyan. DPWH under ni Bongbong yun. Diba?
tapos aalayin ka kay Bongbong. 'Di ba? Diyos me. Pag magchuchuksakan, maghanap naman kayo ng kwarto, magtago naman kayo sa kwarto. Saka doon pa lang sinabi niya na ano na yung parang pinis niya si BBM. Nag-red flag na ako doon eh. Parang, so parang PR, tapos BBM, so parang, alam na, position, pwesto. Para hindi ka ma-hit ng bonggang-bongga Lian, what you need to do is to give us something. I know you're not gonna go all out. I'm very sure. Kasi mukhang hindi ka naman ganun katapang eh. You're not gonna go all out. Pero para hindi ka Maleni Robredo as early as now or Marisa Ontiveros as early as now, you have to give us something. So, sabihin na natin na kung sa 100% ng actions mo, 60% yung PR, yung 40% totoong na-deliver. Ganon. At least meron ka man lang talagang naibigay. 'Di ba? Napakikinabangan ng mga tao. Wag naman yung tipong, 'di ba? 20% lang yung, 20% yung salita-salita, kuda-kuda, galit-galitan, away-awayan, ganyan-ganyan. Pagkatapos wala ka namang handog na dugo sa aming mga vampira. Ayan. So, bigyan mo kami ng ulong gugulong. Ayan. At bigyan mo kami ng Lorena Bobbitt moment. Ayan. I'm pretty sure ikakabit nyo pa rin yung tintin, di ba? Pero at least pinutol. Ganun. Di ba? Joey, may FB page ba yan? Itag mo sa post, tapos talakan mo. Sabi ni Weki, ayan naman to si Weking para utos. Ayan. Namiss kita, Weki. Ayan. Si BBM na very hands-on daw, pero what happens sa DPWH? Totoo, at saka red flag sa akin yan sa totoo lang. Yung pagka-align ka kay Bongbong Marcos, tapos hindi ka galit align ka kay Bongbong Marcos sa ginagawa niya. Tapos galit na galit ka sa kinokontra mo yung mga projects ng DPWH. Kasi ang DPWH nagtatrabaho yun under sa direction ni Bongbong Marcos eh. 'Di ba? Tapos hindi rin kayo ganun kagalit kay Bunuan. Something is terribly wrong. Bakit, 'di ba? Parang biro mo city engineer ng DPWH, nang ba-bribe, tapos si Binoan, ay, ano po yan, bawal po sa amin yan. Ganun lang, parang, huy, ikaw ang boss niyan, tangina ka. Bakit may mga ganyan sa bakuran mo? Mm-hmm. True. Tapos meron pang pa-release na statement si Bunuan na meron pa siyang pa-release na statement na, yung, agree po ako sa pagpapakulong. Butang ina sa amin nga. Di ba? Ayun sabi ni Bunuan, teka. Wait. Sino ba si Elisad ba yun? O sino bang PNP chief? Alam mo yung may pulis na gago tapos pinuntahan niya tapos parang sinapak-sapak niya. Ganun dapat Bunuan. Pag may gago sa hanay mo, ikaw mismo ang galit na galit. Numero unang galit na galit. Oo. Correct. Pakalan mo. Ayun. So sabi niya, I will not tolerate this, sabi ni Bunuan. Teka, ito ko. Ito interview. Parang chill naman siya. Ayan. Ay, sorry. Department. Hindi, wala akong sasantuhin sa kanila pagka ganyan ang ginagawa nila. Sorry, hindi niyo pala nakita. Ayan. Kung kasalanan po niya yan eh. Kung nag-bribe yan, let it be a lesson to all the district engineers in the department. Hindi, wala akong sasantuhin sa kanila pagka ganyan ang ginagawa nila. They will be meted the necessary sanctions. So kaya kung anong pananagutan po nila, either administratively or criminally, bahala po sila sa buhay nila dyan kung gusto nilang gawin ng mga ganyan. Pero I will not tolerate po na ganyan ang asal ng mga district engineers. Ano ba talaga, bahala sila sa buhay mo, hindi mo ito-tolerate? Hindi ka bahala sila sa buhay nila. True. Bahala sila sa buhay nila. Bahala sila sa buhay nila kung gusto nila gawin yan. Pwede ba yun? Tangina, he's under you, di ba? He's under you. Pagkatapos bahala sila sa buhay nila. Just me. Nakakaloka. Anyway, may baba na ako kasi may work tomorrow. Oo. O siya, at ako ay mag-end live na rin dahil 2:00 na ng umaga at maraming salamat sa inyong pag-join ngayong gabi. Mag-ano na kayo, Mami Laika, mag-last words ka na, tapos last words is ako may yung sinabi ko kanina, since ito ay first termer lang, tapos bagong politician, sa ngayon PR lang to sa akin. Pero kapag nakita kong sinusugan niya, mapapabilib niya ako. Sana susugan niya. At magkaroon siya ng bayag na banggain kung sino yung dapat banggain. Pero ngayon pa lang may yung mga pag-iwas-iwas niya, kinakabahan na ako eh. Pero sana, ituloy niya. Babantayan ko. Then kapag hindi walang progreso, saka ko siya ibabash ng bonggang-bongga. Ayan, sige. Ay, may kwentong barangay ako mamaya. Sas, ikaw, last words. Well, kung ako sasabi ko lang, last words, bookish engineers can only make you buy a Honda. But, ang madiscarding foreman
is the key. The The key to 40 plus luxury cars and an umbrella with a Rolls Royce attached to it. Alam mo ba, yung umbrella pala ng Rolls Royce on its own is 500,000 pesos ang value. Ha? Ha? Oo! Lumilipad ba yung payong na yan? Oo! Yun pala, yung 500,000 pesos yung value nung payong. Saan gawa yung payong? Ewan ko, gawa sa puwet ni, Alala mo, yung payong dati na Ito naman sabi ko, ito yung naman sabi ko, this couple is, kasi yan ang telltale signs ng mga taong, pag construction ng business mo, mahirap, hindi basta-basta kumita ng pera. Okay? So, malaki talaga gagastusin mo yan. And etong pinapakita nila na they can easily shell out money to buy a very expensive car because they like the payong attached to it already tells us something. Hindi nila kinita, baka hindi nila kinita ang pera nila sa maayos na paraan. Kasi pag kinita mo ang pera mo sa maayos na paraan, ang hirap maglabas. Because correct. You're not just going to buy stuff kasi nakita mo sa magazine, di ba? Oh yes. Kasi nga, alam mo na mahirap pumasok ang pera. Lalo na sa construction business, mahirap pumasok. Sa normal na construction business mahal pumasok ang pera dyan. Pero, nung sinabi na nila na guminhawa ang buhay nila nang simula sila nag-DPWH, ibig sabihin, napakabilis pumasok ng construction contract sa DPWH. Ang tanong, bakit sa inyo? Lalong-lalo na ayaw nyo ng bookish engineers. Hindi ba? Tama ako, mali? True. Ayan. Maraming salamat mula sa balita sa kabilang buhay, Miss Sasper. Ayan, Mami Laika, go. Hindi, wala na. Okay na. Natawa lang ako kay Sas. Actually, hindi ko nasasabihan kung saan ako nag-work, pero yung oligarch na pinag-workan ko, mas mayaman sa Diskaya, pero hindi ko nakita pag ng ganyan. Hindi mo bibili ng kotse na may payong. Kasi matagal na silang mayaman, kaya alam na nila how to play the part. Oo. Diba? Ayun. Anyway, maraming salamat. Ibababa ko na si Miss Laika at saka si Sasper. Thank you very much. Thank you. Ayan. Ay, sorry, Mami Laika. Ayun. Thank you. Okay. Good night. Bye-bye. Ayan. Ibababa ko na si Sasper at saka si Mami Laika. At magkukwentong barangay na ako. Okay, ready na ba kayo sa kwentong barangay? Ayan. Ready na. Ayan. Itong kung matatandaan ninyo, doon sa barangay namin, nagkaroon ng movie premiere. Okay? Nagkaroon ng movie premiere. Yung meron kasing mga nagkaroon ng access doon sa movie na yon. Tapos madaling-madali sila. Ay, ipalabas na natin itong movie premiere na ito, itong movie na ito, ganyan. I-premiere night na natin ito, ganyan. Natatandaan nyo ba? Ayun. Pagkatapos, ito para maintindihan nyo na itong si Bagang itong si Bagang ay hindi talaga to kakampi. Okay. Ngayon, itong si Bagang, for some reason, okay, napunta sa kanya at alam ko ang rason kung paano napunta yan, kung paano nakarating kay Bagang yung movie, yung movie na yan, yung pelikula na yan. Napunta sa kanya. So ngayon, itong si Bagang na ito, excited na siya. Kailangan ko na ipalabas to. Kasi kinakatkat na ako ng aking mga mga kabarangay. Kasi nasa ibang barangay siya eh. Sabi ng mga kabarangay ko, ano ba yan? Parang nakakasuya ka na. Ang dami-dami mong promise hindi mo naman nagagawa. Sabi mo merong isang pelikula. Sabi mo maraming pelikula, pero kahit isang pelikula wala kang mapalabas, ganyan. So ngayon, hindi ko na sasabihin yung pang-ibang kwento yung kung paano nakarating kay Kabagang yung pelikula, okay? Etong si Kabagang, mamadali siya. Pagkatapos, yung kanyang
katandem, nagmamadali kasi, na kailangan ipalabas na natin to kasi ano ang tao dito, kailangan nang mag-revolusyon, kailangan nang magalit ang mga tao, ganyan. Nagmamadali siya ng bonggang-bongga. So ngayon, kinausap niya yung isang tao na leader ng mga ano ba? Folk dancer. Leader ng mga folk dancer. Ayan. Okay. Tapos itong leader ng folk dancer na to, ano to malapit to kay Dirty Harry. Ayan. Kinausap nila 'yon. Pagkatapos, nag-insist sila na ay gusto na namin magkaroon ng movie premiere, ganyan-ganyan. Ngayon, sabi nitong mga nasa folk dance troupe, Bex, hindi mo pwedeng ilabas yan. Pag nilabas mo yan, una, mapag-iinitan sila Dirty Harry. Pagkatapos, pag nilabas mo yan, what's gonna happen? Ganyan. So ngayon, si Dirty Harry, ayaw rin niya talaga yan. As in, legit, ayaw rin na talaga yan. Huwag niyo ipalabas yan. Pag pinalabas niyo yan, it's too costly. What's gonna happen? Ganyan. After, if you're going to show that, what's gonna happen? Ganyan. Ayun. So ngayon, itong si Kabagang at saka yung kanyang mga barkada, hindi nakinig. Hindi nakinig. Hindi nakarinig dun sa leader ng folk dance troupe. At di sila naniniwala na ayaw rin yun ni Dirty Harry. Anong nangyari? Pinilit, pinalabas. Matatandaan nyo, yung isang pasmado ang bunganga, di ba galit na galit siya noon? Galit na galit siya noon. And I can confirm na talagang wala talaga yung ito talagang si Kabagang at yung kanyang katandem. They are working on their own. And di ba nga sinasabi ko sa inyo na yung movie premiere na iyon, it was done haphazardly. At ang dami ring nagtataka na parang bakit ganun? Anong nangyari? Bakit ineme, ganyan? Hindi nakinig. Hindi nakinig. Ayan. Doon tayo nag-start maganda leche-leche. Kasi after ng movie premiere, wala naman palang kasunod. Wala naman palang ang pinangako, marami daw. Wala naman pala. Pagkatapos, yung unang pelikula, tumabo sa takilya, pero hindi na sustain. 'Di ba? Doon tayo na panghamak lahat. Mga bakla. Doon tayo na panghamak lahat. Ayan. Ngayon, yung folk dance troupe, matagal nilang gustong tirisin yan si Kabagang because of that. Kasi nga, ang laki ng backlash, hindi talaga sulit. At ang naserve lang na purpose, dahil nga itong si Kabagang, kinukulit na siya, inaano na siya ng mga tao eh. Asan ang asan ang pelikula mo? Sabi mo meron kang pelikula, ilabas mo na yung pelikula mo. All she wanted was to address that pandadaot from the public. Wala siyang pake whether or not is going to have a dire consequences. That is a very, very good example na itong si Kabagang ay wala talagang pakialam sa inyo at sa mga pinaglalaban nyo. Gagawin lang niya kung ano yung sa tingin niya magbe-benefit siya. Ayan. Anong naging cost? O edi ang naging cost, yung isa, nawala sa kanya ang pagkakataon na makapunta sa Red Castle. Diba? Wala siya ng opportunity para mapunta sa Red Castle. Pero anyway, kasalanan rin naman niya yun, nakiayon siya eh. Diba? Ayun. So ngayon, chef, kanino, kailan nag-start yung, tingnan nyo, nung kausap natin yung bisita ko nung last time, ano ang kanyang independent observation? Kaya nagkagulo-gulo because of that. Outsider to hindi nga natin kakampiyan masyado politically, hindi natin kakampi yun. Nice guy yun yung guest ko last time. I think he's a nice guy, pero hindi talaga natin yun kapolitika. Hindi talaga natin yun kapolitics. Pero di ba siya,
kahit siya mismo, yun ang observation niya. Na kaya nagkanda leche-leche, it started from there. So ngayon, kung naniniwala pa kayo dyan, okay, yan ang nagpahamak sa ating lahat. Yan ang rason kung bakit tayo nandito. Ganon. So yung kinukuda, noong pasmado ang bibig, tama siya dun. Yung galit na galit siya noon na parang, ano ba katangahan yan? Bakit nyo premiere yan sa ano? Ba't kayo nag-premiere night dyan sa ano? Tapos ginawa nyo pa nag-premiere night doon sa bakit doon sa ano, party ng folk dance nyo ginawa? Eh di binuntun yan doon sa folk dance troupe. Which is true. Sino pinagbintangan? O pagkatapos ngayon, nakikitago sila, nakabarangay daw natin sila. Diba? They want to get the solace of our barangay. Kasi marami tayo eh. Pinagsisiksikan nila yung puwet nila, ay dito ako kasi kabarangay ko kayo. Bakla hindi ka namin kabarangay. Kabarangay mo lang kami kasi gusto mo ng views. You're not thinking about the interest of the people that we are fighting with. Ayun. Ganun. So, yun ang malupit na kwentong barangay doon sa amin. Ayan. Sabi ni Lark, so ano ang, Lark, to answer your question, yes. Yes. Unfortunately. Ayun. So, pag-isipan nyo yan. Pag-isipan nyo ng mabuti yan. That is why it's very, very important to push back. Kasi nga, yung ginagawa nitong mga to is actually giving reasons doon sa totaling iniisip ko, parang nakatulong ba talaga siya? Nakatulong ba talaga siya sa movement? Nakatulong ba talaga siya sa mga pinaglalaban natin? Actually, hindi. Pinahamak niya tayo. Pinahamak niya tayong lahat. Ayun. Yung mahiwagang scroll din ni walang mailabas. Oo. Totoo. Ayan. So, yung ano, so tingin ko naman, kung ngayon, di nyo pa rin naiintindihan, okay, yan ang pinakamalaking bagay na magpapatunay. Ayun. Sabi ni Malchik, ba't naman block mo ako? Sabi ni Malchik. Sino ka ba, Malchik? Andito ka naman, ba't mo sinasabing block kita? 5-part daw, Miss Joey, pero premiere lang pala. Correct! Ngayon, nobody's talking about the 80%. Kasi kung 5%, merong isang pelikula na lumabas, 5 pelikula ang pinangako, 1 pelikula ang lumabas, 'di ba? Ibig sabihin 20% truth ka lang doon sa claim mo sa 5 parts na pelikula. 'Di ba? Isa lang naman lang nailabas mo. Pagkatapos yung mga naniniwala sa hindi laging may resibo, bakla ang claim 5 parts. Isa lang ang nilabas. So, ibig sabihin 20% lang yung katotohanan sa kanya doon sa claim na meron siyang 5 pelikula. 'Di ba? If you even consider it a movie, hindi nga, teaser nga lang yun eh. Ayun. Ay, makinig kayo sa sinasabi ni Hypergene. Makinig kayo sa sinasabi ni Hypergene. Ayan na po ang kwento. Ayan ang katotohanan. Ayun. So mag-isip-isip kayo ng mabuti. Ayan. Tapos, sabi ni Kuya Foodie, may tanong si Kuya Foodie, na-confirm na po yan. Kinonfirm ko na po yan kay Catherine. Kinonfirm na namin kay Catherine. Dahil matagal na rin gumugulo sa isipan namin yan. Sabi ni Catherine, walang ganon, walang scroll. Walang magic scroll. Ayun. Inaartihan lang kayo niya ng Bible verses. Ayun. So, yun lang. Okay. Ang problema kasi, ganito. Ang mali kasi nitong mga to, akala nyo, influencer kayo. Akala nyo kasi influencer kayo. Bex, mga entertainment lang kayo. Entertainment lang kayo. Hindi kayo opinion shaper. Kasi nga, mga oblaks kayo. Mga boblaks, oplok. Ayun. So, yun. So, wala talaga yun. Wala talaga yun. Kinonfirm na namin yun kay Catherine. Wale. Ayan. Okay. So, yun lamang. Maraming salamat at